Ayan, kaninang umaga is kunti-kunti lang kanina. Ngayon, sobrang dami na. Halos mapuno na po yung buong liwasan. Ayan o. Papunta po sa papunta po sila dun sa event mismo. Kaya makikita nyo yung sanib-pwersa ng INC na talagang pag meron silang mga ganito, talagang buo yung suporta nila. Dapat sinarado na ito nila. Wala na traffic. Si Mark. Siya lang nakita sa Facebook pa yun? Yun? Wala siya dito. May tunay na hustisya at accountability sa mga may kasalanan sa mga flood control projects. Kaya si Senator Marcoleta ay kinakatakutan ng marami sa gobyerno. Maraming mga senador ay nagsasakripisyo para inuklog si Senator Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Nagkaroon ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee at agad pinaputol ang mga pagdinig na ito dahil ayaw tila ng iba na lumabas ang katotohanan at dinideny ang mga aligasyon ng mga testigo ng mga delivery ng mga mali-maletang pera sa ibang mga miyembro ng gobyerno, pati na rin ang mismong mga dapat magpa-imbestiga sa flood control at sa iba pang mga anomalya sa gobyerno. Kaya lalong importante na simulan muli ang investigasyon sa flood control dahil kung hayaan lang natin sa mga iba na isagawa ang mga investigasyong ito, hindi natin maaasahan na iimbestigahan nila ang sarili nila. Kaya si Senator Marcoleta natakutan dahil wala siyang kaprotektahan at gusto niya ilantad ang katotohanan sa mga flood control projects. Ngunit sa halip na siya ay tulungan na ilantad ang katotohanan, siya pa ang sinasabing nakasuhan at nais ng iba na patahimikin. Ang sinasabing isa sa pangkaso sa kanya ay ang pagtanggap ng illegal na campaign donations. Ngunit hindi nga sinasabi na nanggagaling sa pondo ng bayan ang mga donasyon na ito. Ito po ay mga privadong donasyon po lamang at walang kaugnayan sa pag-control. Meron akong isang nais na bahagi sa inyo. Maraming mga miyembro ng Kongreso at Senado ay nakatanggap ng mga campaign donations mula sa mga DPWH contractors na nagsagawa ng mga maanomalyang flood control projects. Literal na ang mga kampanya ng ibang mga nakaupo ngayon ay pinondohan ng flood control. Sila pa ang nagpapaimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno, kasali na
ang kanilang mga aligasyon sa mga katulad ni Senator Marcoleta dahil ayaw nila na sila ang investigahan. Dagdag ko rito, ito ay alam ng marami ng ating mga kasamahan sa Kongreso. Nung ako ay bagong halal na congressman, ang daming mga kontraktor na lumapit sa akin para humingi ng kontrata sa DPWH. Pero akala ko ang trabaho ng congressman ay gumawa ng batas. Ang lumalabas pala, at least sa aking probinsya sa Batangas, hindi nagkakaroon ng tunay na competitive biddings ang DPWH. Dahil sinasabi nila ang mga bidding sa DPWH ng Batangas ay bidding-biddingan o lamang. At ang mga congressman ang pumipili ng mga nananalo mga bidders. At nagkakataon ang mga nagbibigay ng mga malalaking campaign donations sa mga kongresista sa Batangas ay ang mga nananalo ng maraming mga kontrata sa DPWH. Meron ba tayong nakita ang congressman na nakasuhan na para sa mga donasyon ng mga kontraktor ng DPWH? Kaya ako po ay may munting kahilingan. Hayaan ng Kongreso paimbestigahan ang mga campaign donations ng lahat ng mga miyembro ng Kongreso na galing sa mga kontraktor ng DPWH. At tapusin natin ito bago tayo mag-judge o mag-allege ng anuman kay Senator Dante Marcoleta. Malakas dito. Malakas dito, mainat. Dagdag ko rin po ito. Maraming personal knowledge ang aking mga kasamahan sa Kongreso sa mga kalakaran na ang ibang mga kasamahan namin ay sabay congressman na nagpapasok ng mga proyekto sa budget ng DPWH at sila din ang mga kontraktor ng mga naturang mga proyekto. In fairness po, sinabi naman na paiimbestigahan ang mga congressman na kontraktor. Pero ang sinabi nilang iba, hindi lang naman 8 ang mga congressman na kontraktor. Sinabi ng iba, mahigit 20% ng Kongreso ay mga DPWH contractors. Sila ba ay makakasuhan kaya bago kakasuhan si Senator Marcoleta? At kung meron man iilan, sabihin na po natin iilan na makakasuhan, bakit may mga congressman na napakalinaw ang ebidensya na sila ay mga kontraktor ng DPWH na hindi man lang pinaiimbestigahan? Panghuli, dinagdagan ko po ito. Lumabas na rin sa balita noon na ako ay may mga nakalap na mga dokumento mula sa DPWH na naglalaman ng mga congressman para sa mga proyekto ng DPWH. Marami sa mga nagpasok ng mga proyekto sa budget ng DPWH ay may malinaw na kaugnayan sa mga contractors who were eventually awarded these projects. At may mga lumabas na ng mga testigo na nagpapatunay sa mga dokumentong ito dahil hindi po galing sa akin, nang galing sa mga testigo na
kinikilala ng ating gobyerno ang mga pahayag na ito. In fact, ang iilan sa kanila ay ginawa na o inanunsyong gagawing state witness. Absuelto na sa kanilang mga kaso. Ngunit, sa aking personal na opinion, kung gagamitin natin ang testimonya ng iilan para idawit ang iilan at ang resulta nito ay iaabsuelto sila sa kanilang sariling mga kaso, hindi tama na selective ang justice at 2 o 3 lamang ang makakasuhan gamit ng kanilang testimonya. Kung may kaalaman sila na reflected sa mga dokumento ng DPWH na hindi 2 o 3, kung hindi 2 o 3 daan ang nagbigay ng mga insertions para sa mga proyekto sa DPWH sa kanila. Yan ang ibig sabihin ni Senator Marcoleta na selective ang justice sa ating bansa. Bakit? May iilan na pinakasuhan o ikinulong na habang ang iba ay hindi man lang pinaimbestigahan gamit the same evidence and the same testimonies. Kaya hayaan natin muna sila na maglabas ng kanilang mga reports dahil inanunsyo naman na lalabas sa mga darating na mga linggo ang mga reports na ito. Sana uunahin nila ito sa mga kaso sa mga iba na wala namang kinalaman sa flood control projects. At sana pag lumabas ito, hindi lang 2 o 3, kung hindi 2 o 3 daan ang paiimbestigahan. Yan ang kahalagaan ng ipinaglalaban ni Senator Marcoleta at lahat ng iba nating mga kasama dito ngayong araw. Dahil kung hindi equally applied ang batas, yan po ay in violation of the right to equal protection under the law. Yan po ay violation sa mga prinsipyo ng transparency, accountability, justice, at democracy na dapat pinaglalaban ng lahat ng mga miyembro ng Kongreso. Kaya, pangwakas, meron na po akong suggestion. Dahil nag-hire ako ng resolusyon na simulan muli ng Kongreso ang investigasyon sa mga flood control projects. At tayo dito ngayon ay nagmumula sa lahat ng mga probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Una, hikayatin natin ang ating mga congressman na makiisa sa mga panawagan ng ating pagtitipon ngayong araw. At kung hindi man lang sila dadalo dito sa Liwasang Bonifacio, sa Facebook, o pag-uwi natin sa ating mga probinsya, siguro naman marami nga sa atin ay sumuporta sa mga nakaraang mga eleksyon sa ating mga kongresista. Hikayatin natin sila na sumuporta sa pagbubukas muli ng investigasyon ng mga flood control projects ng mga miyembro ng Kongreso at magtulungan para ilantad ang katotohanan sino ang nakinabang sa mga flood control projects kahit ang ating mga kasamahan sa Kongreso ay madadawit dito. At kung sila ay may kaalaman tungkol sa mga bagay na ito, sana sila mismo ay maglalantad nito. At para sa mga marami pang iba na mga kasalukuyan o dating miyembro, hindi lamang ng Kongreso at Senado, pati na rin ng Ehekutibo at ng Kabinete na may kaalaman tungkol sa mga anomalous flood control projects, sana makikita nila
ang dami ng mga tao dito ngayon sa Liwasang Bonifacio at ang lakas ng suporta ng taong bayan para sa paglalantad ng katotohanan, para ma-encourage din sila na ilantad ang katotohanan. Kaya bigyan natin sila ng konting panahon na mag-isip kung nais nila ilantad ang katotohanan themselves at kung nais nilang unahin ang mga flood control investigations kaysa sa mga investigations sa iba. Pero kung lumipas ang panahon at hindi nila tayo papakinggan, I cannot speak for everyone here, pero sa tingin ko, hindi papayag ang mga kasama natin dito sa Liwasang Bonifacio na hindi managot ang mga may kasalanan sa mga flood control projects, and we will have to take other measures to demand accountability for the wrongdoing that has been done. Pero sa ngayon, ihintayin ko po kung may gagawin silang ibang action pa, at sana pakinggan nila ang mga kasama natin dito sa Liwasang Bonifacio bago sila Doon sana tayo. Diba? magdedesisyon tungkol sa mga susunod pang mga hakbang sa iba nating mga kaibigan na ang nais lang ay lumabas ang katotohanan sa mga nangyari sa mga flood control projects katulad ni Senator Dante Marcoleta. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Din po ka-Erd Scudera, sa ating mga kapatiran, at higit sa lahat, maraming salamat sa inyo mga kapatid sa inyong paninindigan ng 30 araw dahil sa pag-ibig sa bayan. Maraming salamat po. Mga kapatid, mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa makasaysayang Liwasang Bonifacio. Pinalayas man tayo kagabi sa EDSA at pinawi man ang ating permit. Subalit hindi nila mapapatahimik ang boses ng katotohanan. Nandito tayo sa duyan ng tapang ni God Andres Bonifacio dahil ang ipinaglalaban natin ngayon ay ang mismong kalayaan at katarungan sa ating bansa. At nagpapasalamat tayo sa lokal na pamahalaan ng Maynila, Mayor Isko Moreno, dahil kinilala nila na ito ay isang freedom park. Yes. Hindi natin kailangan ng pahintulot ng kahit nino man para isikaw ang inhustisya. Ang tunay na anomalya ngayon ay hindi ang 75 milyon pisong donasyon kay Senador Rodante Marcoleta. Ang tunay na anomalya ay ang pagkakabali-baliko at pinipilipit na pag-akma ng batas sa ilalim ng rehimeng ito para lang mabalanggo ang isang kritiko na nagbubunyag sa kanilang katiwalian. Bilang dating PACC chairman,
Alam ko ang pasikot-sikot ng batas laban sa korupsyon. Kaya pag nakikita ko ang panggigipit na ito, hindi po pwede akong manahimik. Alam po ba ninyo na ang unang-unang opisinang binuwat, Executive Order Number 1 ng Pangulong Marcos, ay ang opisinang hinawakan kong ang tawag Presidential Anti-Corruption Commission. Ito ay nagpapahiwatig ng laganap na korupsyon na nakikita natin ngayon. Imbis na palakihin ang opisinang lumalaban sa korupsyon, tinanggal pa. Kaya ngayon ang bubuaya ang lalaki na. Tama. Tataba pa. Dinawalaki. 2 araw na po akong nakikinig at nakikibahagi sa ating pagtitipon. Pero nais ko pong ikwento ng bahagya sa inyo ang isang issue na hindi pa masyadong napag-uusapan. Suriin po natin ang batas ng tama at walang pagkiling. Sinasabi po ng ombudsman, ang plunder daw po ay hindi lamang para sa ninakaw sa gobyerno. Sakop din daw nito ang pribadong pera basta nakuha sa iligal na paraan. Sige, tanggapin natin ang jurisprudence na yan. Pero ito po ang aking tanong sa ombudsman. Ano niya pala si Ma'am Kiko sa una? Nasaan ang illegal na paraan or illegal means sa kaso na isasampa nyo kay Senador Marcoleta? Para maging plunder ang pribadong pera, kailangan patunayan ng Estado na ang perang yan ay nakuha sa pamamagitan ng krimen, gaya ng pangingikil, suhol, pagbebenta ng impluensya, kampalit ang kontrata. Pero ano ang katotohanan kay Senador Marcoleta? Walang binentang kontrata. Walang binentang pabor. Ang 75 milyong piso ay hindi nakuha sa iligal na paraan. Ito ay kusang loob at legal na tulong pangpolitika mula sa mga kaibigan na nagtitiwala sa kanya at sa kanyang prinsipyo bago pa man magsimula ang opisyal na kampanya. At higit sa lahat, hayag na binayaran ang tamang donor's tax sa BIR. Paano nyo tatawaging ill-gotten wealth o kriminal na yaman ng perang dumaan sa illegal na kriminal na intensyon para sa kasong plunder or pandarambong? Kung pag-uusapan natin ang donasyon sa kampanya at ang pagtanggap ng milyong-milyon mula sa pribadong tao, bakit si Senador Marcoleta lang ang nakikita ninyo? Silipin din natin ang Malacanang noong 2022. Si Pangulong Bongbong Marcos nakatanggap ng 624.68 milyon mula sa pribadong donor. At sino ang mga nag-donate? Si Secretary Anton Lagdameo na ngayon ay Special Assistant to the President. 245
27.32 million pesos. Ano siya ngayon? Espesyal na assistant ng Pangulo sa Malacanang Gabinete. Pangalawa, si Mel Robles nag-donate ng 30 milyong piso. Ngayon, siya ang general manager ng PCSO. Ikatlo, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nag-donate ng 30 milyong piso sa partido. Ano siya ngayon? Kalihim ng Department of Agriculture. Tanong, bakit kapag kaalyado ng palasyo ang tumanggap ng daan-daang milyong pisong pribadong pera mula sa mga negosyante, na kalaunan ay binibiyayaan ng matataas na posisyon sa gobyerno? Tinatawag ninyong legal at hayag at malinis na donasyon. Pero kapag ang isang tapat na mambabatas tulad ni Marcoleta ang tinulungan ng mga kaibigan para sa kanyang advokasya, ginagawa ninyo ng kriminal ang kahulugan ng pagkakaibigan at tinuturing ninyo itong indirect bribery. Ito po ang mukha ng hustisya sa ilalim ng administrasyong ito. Meron. Kapag kakampi, may proteksyon. Pag kritiko, hinahanapan ng butas para makasuhan ng plunder. Reconnecting na. Tingnan mo muna yung live. Wala. Huwag po ninyo kaming lukohing mga Pilipino. Kung seryoso ang gobyernong ito sa pag-usig sa mga nakakuha ng yaman sa pamamagitan ng illegal means, bakit hindi nyo arestuhin ang mga sangkot sa flood control? Diyan sa bilyong-bilyong pisong flood control allocations, may mga totoong predicate acts ng plunder. May mga testigo na, may mga affidavit na mula sa mga kontratista, may mga katibayan ng malinaw na sinasabi sa nagdaang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. 10 hanggang 25% daw ang kickback na dinadala sa maletang pera sa mga kaalyado ninyo sa Kamara. Yan ang totoong iligal na paraan. Pera ng bayan na pinagkakakitaan habang ang mamamayan nalulunod sa baha. Ngunit, nasaan ang warrant of arrest para sa kanila? Nasaan ang mabilis na aksyon ng ombudsman para sa mga opisyal ng administrasyon na hayagang itinuturo sa bilyong-bilyong pisong flood control scam? Wala! Wala! Mabagal ang hustisya pag galamay ng palasyo ang sangkot. Pero pag kay Marcoleta na nangunguna sa pag-iimbestiga sa anomalya,
sa Senate Blue Ribbon, napakabilis ninyong mag-imbento ng kaso. Oo, Ma'am Cherry, sobrang dami. Ayun. Ginawa ninyo ito para patahimikin ang naghahanap ng katotohanan Puno na. at pigilin siyang gumanap sa kanyang tungkulin sa Senado. Ako nag-reconnecting ako. Mga kababayan, dahil sa garapalang panggamit ng kapangyarihan, dahil sa panggigiit ng double standard, kung saan ang administrasyon ay protektado habang ang oposisyon ay pinatatahimik, nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa lideratong ito. Kaya huwag tayong magtaka at huwag kayong magtaka kung bakit ngayon, Cherry, maliwanag, ano ba? 4 na taon lipas na ipagbunyi ng Pilipinas ang kanyang panalo bilang Pangulo. June 30, nanumpa po siya. June 30, 2026, yung mga sumuporta sa kanya, nananawagan at nagtitipon-tipon na sabihin siyang, bumaba ka na dyan. Bawal sabihin ng iglesia. Pero maraming Pilipino, yan ang pinananawagan dahil sa kanyang ginagawa sa ating bayan. Pangulong Bongbong Marcos, ang pamahalaan ay hindi kayang magpatupad ng batas ng patas. Ang pamahalaan na ginagamit ang mga ahensya ng hustisya bilang politikal na sandata ay pamahalaan na nawalan na ng moral na karapatang mamuno sa bayan. Pero may 2 taon pa siya. Nakakalungkot. Sa kabila ng ating pagtitipon, sigaw, expose, nananatiling bingi ang Malacanang at gobyerno sa panawagan ng bayan na naghalal sa kanila. Kaya ang aming pakiusap, kung hindi nyo kayang gawin ng tama, bumaba na kayo dyan! Kilala mo yan? Ngunit, sa kabila ng lahat ng galit at sigalot na ito, may mas malalim akong panawagan. Mula rito sa Liwasang Bonifacio, ako ay umaapila mismo sa puso ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. Nananawagan ako sa iyo. Suriin mo ang iyong puso. Tingnan mo ang iyong konsensya. At gawin mo kung ano ang tama at makatarungan sa mata ng Diyos at ng tao. Bilang pinuno ng bansang ito, tinatawagan kita na pangunahan ang buong bansa na lumapit sa Diyos na may kababaang loob at pagsisisi.
at mga kung gagawin ang tama, sapagkat ito at ito lamang ang unang hakbang para ang habag ng Diyos at para sa katubusan at kaligtasan ng ating bansa. Bilang Pangulo ng lahat ng Pilipino, itigil mo na ang paghahati-hating ito. We are one! Ipag-isang turing mo ang buong nasyon at ang lahat ng sekta ng relihiyon, partido at lahat ng grupo. Isang tabi natin ang pansariling pagkakaiba-iba at hidwaan sa politika. Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin para sa iyong sarili at panalangin para sa buong bayan. Magkaisa tayo na may mababa at tapat na puso na ipatupad ang batas ng patas. Gawin ang nararapat at magtayo ng isang mas magandang bukas. Isang bansang nagkakaisa sa ilalim ng gabay at kapangyarihan ng Poong May Kapal. Kaya ngayong hapong ito, mula rito sa Liwasang Bonifacio, pinaninindigan natin ang ating boses. Hindi tayo aalis. Hindi tayo tatahimik. Hindi tayo matatakot. Ang sigaw natin, katotohanan. Ang sigaw natin, katarungan. Nananawagan tayo sa isang bukas na malaya at patas na imbestigasyon para sa lahat. Kung talagang naniniwala kayo sa transparency, buksan nyo ang mga dokumento sa flood control scam. Ipakita ninyo ang tapang na imbestigahan ang sarili nyong bakuran. Huwag ninyong gamiting technicality o ang technicality ng batas para ikulong ang mga taong humahadlang sa inyong katawalian. Mga kapatid, manindigan tayo para sa totoong hustisya. Itayo natin ang bandila ng patas na batas. Wala po akong pakialam kung kaibigan ko, kapartido ko ang nagnakaw, imbestigahan ninyo at ipakulong nyo. Pero pag partido nyo rin at kaibigan nyo ang nagnakaw, kahit sila, ipakulong nyo din. Tapos na po ako. Uulitin ko lang ang pasalamat sa inyong lahat. Bilib po ako sa inyo. Kayo ang Pilipino na pinaninindigan ang kanilang boses at nagmamahal sa bayan. Kaya mga kababayan kong Pilipino na nanonood sa TV, Facebook at social media, natatakot pa kayo? Huwag na po kayong matakot. Pumunta na kayo rito, magkaisa tayo. Ayusin natin ang ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po.